Kabanata 17, Arrange. I finished that night sober and miserable. Uminom ng uminom si Harper at noong nalasing siya, pilit niya akong nilalapitan. Medyo malungkot at halos nagmamakaawa. Wala akong sinabihan sa mga kaibigan ko. I told Philly I would tell her soon. Gusto ko na kasing umalis na lang doon dahil nag-eskandalo na si Harper. That was my excuse to leave early on that night out. I never doubted Jackson's coldness or his less texts and calls. Minsan naisip ko pa ngang gumiginhawa ako na hindi niya ako i-text. Ayokong tanungin niya ako tungkol sa birthday ko dahil hindi ko alam ang isasagot. Takot akong magalit siya sa akin sa isang bagay na hindi ko naman sinasadya. I wonder if he'll believe me if I told him that, especially after what happened on the secret beach. Late din kaming bumalik sa Costa Leona. Mommy was very busy entertaining Dad's guest for his newest venture. Isang linggo na pagkatapos ng New Year, nasa Manila pa rin kami. Nagsisimula na ang pasukan sa Costa Leona. That was when I realized that Jackson's been so distant to me. One call text a day, and that will be enough for him. Frustration, heartbreak, and guilt is not a good combination. Ako, yun lang ang text mo sa akin buong araw? Isang oras pa bago nakapag-reply si Jackson. Ilang oras din akong naging miserable. Sobrang daming masasamang bagay ang pumasok sa isipan ko. Jackson, I'm sorry, mag-usap na lang tayo kapag nakauwi ka na. Ako, we can text or call to communicate. Bakit sa pag-uwi ko pa? He didn't reply at all. Mas lalong naging mahirap sa akin ang nagdaang araw. I honestly just don't know how to deal with it anymore. Kahit anong labas ko kasama ang mga kaibigan, hindi na matatanggal sa isipan ko ang pagbabago sa kilos ni Jackson. I tried to figure out how. When did his attitude on the phone change? Imposible ang ibang anggulo kaya wala akong ibang maisip kundi ang pagkakagusto niya ng ibang babae roon. These thoughts killed me. I am so tired of thinking ill, but there's just no way this has no explanations. Kaya naman marami na rin ang gumulo sa isipan ko bago pa lang kami nakauwi. Those thoughts bothered me the whole day in school. Kahit sa catch-up ko sa practice sa dance group, yun pa rin ang naisip ko. At kung kailan pa ako maraming iniisip, siya pang pagkakarinig ko ng isang balitang hindi ko inasahan galing sa basketball players. Siyempre matatanggap ang Ate Rowena mo sa Steelworks. Malakas riego roon eh. Siguro tinulungan ni Jackson? Napabaling ako sa kanilang grupo habang nagliligpit ako ng gamit. Kunot noo akong nagpatuloy. Bighati at sakit ang nararamdaman habang tinitingnan ang cellphone. Jackson, sa weekend na tayo mag-usap. Pagkarating namin kaninang madaling araw, I prioritized that talk with him. Kahit pa may pasok ako at may trabaho siya. Tapos na rin naman ang trabaho niya ngayong 5 p.m. Ganoon din ako sa practice at school ko. Bakit hindi kami makakapag-usap ng ganoon? Is he avoiding something o may iba siyang ginagawa? Ako, bakit hindi ngayon? Jackson, wala tayong oras na tama, gagabihin ka lang. It was a spur-of-the-moment decision for me. I hate delaying what I anticipated the most. Lalo pa nakapagtulak sa akin ang narinig ko kanina. Kuya Lando, ibaba niyo po muna ako sa barangay. May kakausapin lang po ako saglit. Sabi ko nang nasa loob na ng sasakyan. Sige ma'am. I know he's in their house. Hindi ko maintindihan paano niya na kayang patagalin pa itong usapan namin. Hindi ko rin alam bakit iritadong-iritado na ako sa puntong halos manginig na ako sa inis. I marched out of our SUV. I made it wait on the highway. Hindi na pinalapit sa bahay nila Jackson. I started texting him while I was walking on the rocky road towards their house. Ako, nasa labas ako, mag-usap tayo ngayon. I waited for him to get out of their house. Hindi na ako lumapit pa. Lumabas naman siya roon. Madilim ang tingin at nagkakasalubong ang makapal na kilay. Tumikim ako at napakurap-kurap bahagya. Hindi ko inasahan na ang makita siya pagkatapos ng isang buwan ay medyo nakakapanibago. His height, his body, and the feel of him coming at me is suddenly too much. Suot ang itim na shorts at kulay abong t-shirt, lumipad ang utak ko sa hindi sadyang pamumuri sa kanya. Unti-unti kong nakakalimutan ang ipinunta ko roon o galit na inalagaan. Masyado akong namamangha na nandito siya at nagkikita kaming dalawa, and then my heart hurt thinking of what's going on between us.
Walang masyadong tao dahil ang bahay nila ang pinakadulo sa barangay. The rest of the people are either on the shore or on the other side, so I think it's just okay talking to him here. I crossed my arms, careful to not forget about the things that made me so miserable the past few days. He stopped and leaned on a wrecked cottage just near us. He eyed me with the same coldness I sensed with his text. Namamangha ako sa kanya pero dahil sa titig na iyon, nabalik ako sa tunay na dahilan kung bakit ako nakikipagkita. Why are you so cold to me? Nanginig agad ang boses ko habang naaalala ang frustrations ko. Gustong-gusto ko siya pero bakit siya ganito sa akin? Alam kong dapat ko siyang unawain pero talagang may nararamdaman akong kakaiba. He shifted a bit, no sense of talking. He only surveyed me with pathetic eyes. Mas lalo lang akong nadismaya sa trato niya sa akin. I couldn't help spilling all the thoughts I tried to suppress the past days. Nakahanap ka na ng iba kaya ka ganito? His eyes widened a bit. Gusto kong itulak palayo sa isipan ang ideyang nagulat siya dahil alam ko, I am seriously getting crazy angry and I couldn't seem to handle it anymore. Akala mo hindi ko alam? Pumasok din si Rowana sa tinutuluyan mong kumpanya rito, di ba? Stop talking about her, he said without rejecting it. Why not? Pwede naman kasing iyon ang dahilan kung bakit ganito ka sa akin. He closed his eyes a bit. I can sense he's trying to control whatever's left with his patience. You didn't even care that I got here today. Imbes, gusto mo pang patagalin mo na ang pagkikita natin. I'm trying to be patient, Amber. Hindi ko gustong magkita tayo na galit ako sa'yo. My eyes widened at that. Dumilat siya at mas lalo kong naramdaman ng galit sa kanyang mga mata. What is it? What's going on? What's wrong? Why is he angry at me? Sapat ba ang galit na yan para tratuhin akong ganoon sa ilang linggo nating hindi pagkikita? Mas iritado kong tanong. Or you're just making an excuse so you could get away? His bloodshot eyes widened too. Kitang-kita ko ang pagkakaalerto niya at ang pagkakapigtas ng inaalaga ang lubid ng pasensya. I stopped talking. Kumalat ang takot sa aking sistema dahil sa nakitang ekspresyon sa kanya. Will you stop accusing me of that when it seems like you're the one who's creating excuses? He growled. What? Mas agresibo kong tanong dahil sa nangungunang iritasyon kesa takot. I walked towards him. Hindi ko na inalintana ang tangkad niya o ang galit niya. Galit na galit din ako kaya hindi ko mapigilan ang pagiging agresibo. Ikaw ang unang nanlamig sa akin. You're the one who's making excuses here. Hindi ko gustong magkunwaring maayos kung alam kong may problema. Anong problema? Kung may problema ka pala, ba't mo pa pinatagal ng ganito? Ba't di mo sinabi sa akin ng maaga? Because I told you I don't want to talk about it over text and phone calls. Then come on, tell me now, anong problema mo? At sasabihin ko rin sa'yo kung ano ang problema ko sa'yo. Nanggagalaiti ko nang sinabi. You cheated. Paratang niya sa akin. That was a big blow to me. Hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi niya. Minaisip ako pero sa takot kong malaman niya ang totoo, hindi ko kayang pag-usapan kahit konti lang sa bandang iyon. Huminahon ako. Anong sinasabi mo? Why are you denying it? You met with your Manila boyfriend. You're making a fool out of me. Uminit ang leeg ko sa sobrang takot at galit na nararamdaman. I can't believe that he's telling me this. That's not true. Bakit hindi mo na lang aminin iyon kung nagkamali ka lang? Alam niya ba? Paano? Someone told him? Could it be Rowena? But does she have friends among my friends? And for Pete's sake, I didn't cheat. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Wala akong ginagawang masama. Naningkit ang mga mata niya. Disappointment was very evident on his face as he shook his head. Hindi ko inakalang sinungaling ka pala. The rage in me intensified, but maybe it was the guilt and the fear that made me so furious with his impression of me. I didn't cheat. Maybe you did. Sige nga, ikwento mo sa akin anong nangyari pagkatapos ng gabing iyon. Natigilan ako sa gulat. He's bluffing. Hindi talaga ako maniniwalang alam niya. Maaring may nagsabi pero walang ebidensya iyon. Bago pa ako makabawi, nagpatuloy na siya. Anong ginagawa mo sa club na iyon? Kaibigan lang ba talaga? He said angrily. Umawang ang bibig ko. Hindi pa rin ako makapaniwala. Natatakot ako. Natatakot akong wala naman talaga siyang alam tapos sa amin ako ngayon na ganoon nga. Paano kung magkamali ako?
I tried to justify all your actions pero hindi ko kaya. Hindi ko kayang tulungan ka sa isip ko, lalo na kung ang mga kaibigan mo mismo ang nagkumpirma na siya ang boyfriend mo. Bago ka pa napunta rito sa Costa Leona at kahit noong umuwi ka na sa Manila, may boyfriend ka, hindi ba? Nanuyo ang lalamunan ko. Hindi ako makasagot. He mocked a smile. So what am I? Your pastime here in the province? My eyes watered when it dawned on me. Alam niya. Hindi ko alam kung paano at hindi na importante sa akin iyon. Basta alam niya. I know him. Sa konting oras na nagkakilala kami, alam kong hindi siya ang tipong ganito kapag hindi niya nakumpirma. My tears fell. Nakita ko ang bahagyang pag-atras niya kahit nabakas pa rin sa mukha ang galit at dismaya. I was wrong about you. I thought you're an innocent woman, badly judged by everyone. Mariin niyang sinabi. Nanginig ang labi ko. Kinagat ko iyon para tumigil bago magsalita. I'm sorry. That was the only words I could say. You tried to lie to me. No, you lied to me, sabi niya. Yes, I did. Because I'm scared you'd react this way. Of course, I fucking will. Kung ako ba may kahalik kang iba, anong iisipin mo, Amber? He burst out. Hindi ako nakakibo. For sure, you'd fucking break up with me, right? So unforgivable. Anong mararamdaman mo kung malaman mong may girlfriend pala ako habang girlfriend din kita, ha? Hindi ko ginawa yan sa'yo. Harper and I already broke up. Tumango siya. He mocked a smile again with his bloodshot eyes. I can sense his overwhelming sarcasm for whatever I have to say. Kasi nahuli kayo? Paratang niya. Ganyan ba ang tingin mo sa akin, Jax? Ganyan ba kababa ang tingin mo? Break na kami bago pa nagpasukan. He looked away. I can sense that he's really not forgiving. Wala na kami noong... So why would you kiss him? I was drunk. And lie to me? Gusto mo pa siya? O kinukumpirma mo lang kung sinong mas magaling sa aming dalawa? Just double checking to know which one should really stay. Sobrang sakit ng kamay kong dumapo sa pisngi niya. His golden tan face reddened with the mark of my slap. Alam kong may pagkakamali ako pero hindi ko kayang pakinggan ang sinasabi niya para sa akin. So, that's your opinion of me? Tears streamed down my cheeks as I watched him not backing down. Nakatiim ang bagang niya, madilim at walang awa ang tingin sa akin. I can sense that he's not sorry with anything he said. I already said I'm sorry. Sabay hikbi ko. Umiwas ang tingin niya sa akin. I was drunk. I didn't know what happened. Mas lalong umigting ang panga niya habang pinapakinggan ako. Bumuhos pa lalo ang luha ko. I feel so hurt and I couldn't seem to handle it so well. Mas lalo akong nasasaktan na hindi man lang ako kayang aluin ni Jackson habang umiiyak ako sa harapan niya. You know what happened pero pinili mong magsinungaling. Hindi ko matigil ang pag-iyak ko. For some reason, the hurt I'm feeling is so intense that it made me so weak. Ni hindi ko kaya nang ipagtanggol ang sarili ko. Isa pa, mas lalo lang akong nasasaktan kasi alam kong tama siya. Kasalanan ko nga. I said, I'm sorry. It's almost whispered through the hurtful tears. Hindi ko na alam kung maniniwala ba ako sa'yo. He said bitterly. Jax, andyan ka pala. Akala ko nasa loob ka ng bahay niyo. May narinig akong boses sa di kalayuan sa likod ni Jackson. One glance through the tears and I knew who it was. Nagtatakang nakatingin si Rowena sa aming dalawa. Napawi ang ngiti niya nang nakita kaming nag-uusap. Hindi na rin naman siya nakisali o lumapit. Mamaya na Rowena, nag-uusap pa kami ni Amber. Jackson said coldly. That hurt me too. I couldn't understand but I feel so broken now. Hindi na rin niya naman ako magagawang pakinggan o paniwalaan. Ano pang silbi ng lahat ng ito? I lied and I cheated. He's right. Kung ako ang nagawa niya ng ganoon, baka higit pa ang ginawa ko sa kanya ngayon. If this is the end of your opinion of me, then why don't we just break up right now? Hindi nagsalita si Jackson. Jax, anong nangyayari? Rowena asked that made me angrier. Hindi na nagsalita si Jackson. Natili siyang nakatayo sa parehong madilim na ekspresyon. Break na tayo! Magsama kayong dalawa! Total mukha namang habang wala ako, kayo na! I'm not like you, he whispered each word with so much wrath. He tried to block my way, imprisoning me where I stand. I pushed him so hard just so I could run towards our SUV. Anong nangyayari riyan, Jax?
Baritonong boses ang umalingaw-ngaw galing kay Tito Achilles. That weakened him a bit. I took that opportunity to run as fast as I can towards our SUV with no turning back. Walang tigil ang iyak at galit ko sa ilang linggo pang nagdaan. Hindi humupa iyon. Tingin ko, ganoon din para sa kanya. There are days when I see him near our school, days when I see him try to make time for me, but I refuse to give him that. Didiretso ang takbo ko sa SUV at sa huli, wala siyang magagawa. Hindi nakatulong na magarbong inanunsyo ng kapatid ni Rowena sa lahat na nagkakamabutihan na ang ate niya at si Jackson, at halos wala na akong pakialam kung magalit man ang grupo sa akin tuwing sinasabi nilang pupunta kina Evelyn at tatanggi ako. I would do my part but I won't be there. Hindi rin nakakatulong na naririnig ko ang away-galit ni Mami sa cellphone habang katawagan si Daddy. Hindi nakakatulong na wala akong mapagsabihan sa lahat ng ito. Hindi ko kaya. And maybe that hateful afternoon was one of the reasons why everything crashed. Amber? Amber? Si Mami. Po? Napabaling ako sa kanya. May kasama siyang lalaki. If I am not mistaken, he's in his late 20s or early 30s. I'm not sure which. Binase ko lang din ang hula ko sa kanyang tangkad at ayos. The man was tall, large and handsome. Sa damit niyang coat at puting inner button-down shirt, I knew then that he's one of my mom's expected guests for today. Ilang araw akong tulala, hindi ako umiiyak. Sa Sabadong ito, nakaupo lang ako sa lounger namin, tulala at maraming iniisip. Masama rin ang pakiramdam. Dala na rin siguro ng kalungkutan sa lahat na nangyari sa akin. You seem bored this past few days, Iha? She said with her usual languid tone. Nakangiti si Mami at panay ang balik ng tingin sa kasamang lalaki. I have secretly known weird things about my mom. Ayaw kong isali ito sa mga kaisipang iyon lalo na't mukhang malabo iyon base sa edad, pero hindi ko maiwasan dahil sa pakikitungo ni Mami. The man put his hand on his pocket. Palakaibigan ang ngiti niya pero may kung ano sa mga matang hindi ko mabasa. Tumayo ako bilang paggalang. Ang mabuti, samahan mo kami ni engineer sa dating pag-aari nila rito. Malapit lang naman sa atin, Mami said. Po? Sumulyap ulit ako sa lalaki. He's an engineer. Maybe part sa pag-aayos sa hotel. I can be relieved now, I sighed. This is Andres. Andres, this is Amber, my daughter. Mami smiled at him. Andres. Naglahad ng kamay si Andres sa akin. Tinanggap ko naman iyon. Kinapangan ako ng hiya sa hindi malamang dahilan pagkatapos tanggapin ang kamay nito. Halika, Amber. Andres will show us their old manor just near here. Si Mami at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa dalampasigan. Ilang saglit na tumitig si Andres sa akin bago siya sumunod kay Mami. Ganoon din ako. She's already 18 and maganda, hindi ba Andres? Medyo malisyosong sinabi ni Mami sa lalaking iyon. Hinagilap ni Mami ang kamay ko at hinila palapit sa kanya. Malamyos akong inakbayan ni Mami sabay tingin kay Andres. Tumawa lamang ang lalaki. I can see that, madam. Your daughter is indeed very pretty. Hindi ako makangiti kahit nangumiti naman ang lalaki sa akin. May nararamdaman akong kung ano sa kwento ni Mami. Bumaling siya sa akin. You know, back then, the age difference bothered me. Eventually, I realized that it's okay, Andres. Hindi ko pa nalalaman kung ano ang sinabi ni Mami pero may pakiramdam na ako kung tungkol saan iyon. I removed my hand on her as protest but she only looked at me and continued. You should know now that arranged marriage is how your family did it back in the days, right? Tumawa si Andres. I know that it never worked for them, if you know what I mean. I knew it. Magpaprotesta na sana ako pero nagulat ako nang tumigil si Andres sa bahay ng kapatid ni Jackson. He looked at the whole house in a dreamy and sad way before he looked at my mother who couldn't even think about anything else but her proposed business to this man. Hindi ito ang unang narinig ko ang katagang iyon kay Mami, and it disgusted me every time. But never worked for your family because they wanted the wrong people. Si Mami. Bumaling si Andres sa aming dalawa ni Mami. I glared at him. Alam kong si Mami ang nagsasabi pero gusto kong malaman niya na hindi ko gusto ang tono ng sarili kong ina. I'm sorry, madam. I am already taken. Alam ko ang nangyari, Andres. Si Mami. Mukhang malupit pa rin ang tadhana sa inyo. The man smirked.
Mas malupit ako sa tadhana, madam, kaya nasisiguro kong hindi problema ang kahit ano. Mommy's smile faded. Ngayon, imbis sa lalaki tumingin, bumaling na sa mansyon sa harap namin. Andres looked at the mansion too. They own this? Bago pa may magsalita muli sa dalawang nag-uusap, may narinig kami sa likod. Andres, ikaw pala. It was a familiar voice to me that I immediately turned around. Si Tito Achilles iyon at sa likod niya, si Jackson na malamig ang tingin sa akin. I swallowed hard at that. Umatras akong bahagya at sinamahan din iyon ng hila ni Mami sa akin patungo sa kanyang likod. Jackson's eyes followed me like a hawk to its prey. Andres and Tito Achilles shook hands. Ganoon din si Jackson at Andres. Ilang saglit lang at nasa akin ulit ang titig niya. Umatras ako lalo at nagpalikod kay Mami. Humalukip-kip si Mami. Tito Achilles watched her closely. Kayo pala ang nakabili sa mansyon nila, Mami said in an insulting tone. Nabili ni Sebal, pinaayos na rin. Kalmadong sinabi ni Tito Achilles. Malapit pa talaga sa amin ang napili. Mami chuckled a bit. Mas gusto rin kasi ng anak ko na hindi nakalayuan sa bahay. Mami glided a bit. Her long dress swayed and I moved to be in her shadows. Jack's eyes is piercing me that I wanted a shield. Well, will that mean that your family will be around our lands often? Nilingon ako ni Mami. She's smiling at me but I can sense her insults towards the Riegos. Kinabahan ako roon. Andres stood there watching Tito and Mami talking riddles. Huwag ka mag-alala. Ibibilin ko sa mga anak ko na huwag lalapit sa inyo. Tumawa si Mami sabay tingin kay Tito Achilles. Walang nakakatawa para kay Tito. Kung anuman, nakatitig lang siya ng seryoso kay Mami. Dapat makitaan ko siya ng galit pero wala rin iyon sa ekspresyon niya. Mabuti na lang at patalino itong anak kong si Amber. Mag-iisang taon na rito, hindi man lang nalapit sa inyo. Mami said with certainty. My daughter won't rub elbows with poor men anyway. Hindi ba, Amber? It was a rhetorical question. Kinabahan pa rin ako. She's only be attracted with men like Andres. Mami smiled. Uminit ang pisngi ko. Andres smiled at Mami, then bumaling ulit sa akin. Napatingin ako kay Jackson na ngayon ay nakatitig na rin kay Andres sa madilim na tingin. Walang nagsalita kahit na sino. Maging ako, hindi ko kaya magsalita habang ganoon ang mood ni Mami. Then, she sighed dramatically. Anyway, Iha, kahit matalino ka, I'm surprised it didn't cross your mind to... She looked at Jackson. Befriend or be close to this man's son para lang makabalik ka ng Manila at magkita na ulit kayo ng boyfriend mong si Harper. What the... Ma'am, kung iyon sana ang ginawa mo, that would have been very effective for me. Plano niyo palang gawa ng paraan para makabalik ka ng Manila sa lalong madaling panahon. Befriending his son would push me to drag you out of here and back in Manila in no time. She smiled at me. Hindi ako makapaniwala. Jackson looked so shocked and angry. Naramdaman ko ang sobra-sobra niyang galit at hindi ko maunawaan paano niya hindi na ipasabog iyon habang nagsasalita pa si Mami. Sayang, di ba? Magkapiling na sana kayo ni Harper ngayon ulit. Kung kinaibigan mo lang ang mga ito. Well, you wouldn't do that. No matter how bad you want to go home, you just can't stand this sorry excuse of a man, Maria Emilia. Mariin kahit na mahinahon tawag ni Tito Achilles kay Mami. Yes, Achilles, you are an example of a low-class man. She chuckled and walked out. Laglag pa nga akong namangha sa sinabi ni Mami na hindi agad ako nakasunod sa kanya. Amber, mahinahong tawag ni Tito Achilles. Sorry po, sabi ko sabay sunod kay Mami nang hindi na sila nilingon pang muli.